Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, may alam ka ba tungkol sa isang lider na tumalo sa pinakadelikadong revolusyonaryo ng ating bayan? Ngunit ang pangalan niya ay halos nakalimutan na. Ang pangalan niya ay Major Liberato Aveiro, isang opisyal ng Makabulos Army na nagmula mismo sa Kamiling Tarlac. Bago pa sumiklab ang revolusyon, si Liberato Aveiro ay nag-aaral sa Maynila. Doon, sa mga paaralang puno ng mga subersibong ideya, siya ay nahikayat na sumapi sa katipunan. Ang lihim na ritual ng katipunan, ang mga code, ang mga palihim na tanda, ang mga lagdang may dugo, ay labis siyang nahumaling. Ang kanyang damdaming makabayan ay sumiklab. Nang matuklasan ng katipunan at sumiklab ang labanan sa Maynila, si Liberato Aveiro at ang kanyang mga tauhan sa Kamiling ay handa ng lumaban. Ang kanyang organisasyon ay naging bahagi ng Makabulos Army na nagpalaya sa lalawigan ng Tarlac. Si Aveiro at ang kanyang mga tauhan ay sumalakay sa Kamiling. Inagaw nila ang kapangyarihan mula kay Don Buenaventura Torres at pinalitan siya ng isang lider na mas makarevolusyon, si Don Tranquilino Pagapiran. Ang mga lokal na opisyal ng Espanya at praile ay pinatalsik at dinakip. Maging ang mga sibilyang may dugong Espanyol ay binilanggo. Maraming Pilipino na naghihiganti sa kanilang mga nang-api ay nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit hindi nagtagal ang tagumpay. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, ang mga revolusyonaryong tulad ni Aveiro ay napilitang magtago sa kabundukan dahil sa lakas ng mga Amerikano. Isang makulay na karakter ang sumibol sa panahong ito, si General Pedro Pedroche. Siya ay isang opisyal na tumangging sundin si General Macabulos. Dahil sa pagkabigo, siya ay nagtatag ng sariling hukbo, ang Partido de Agraviados. Ang hukbong ito ay binubuo ng mga suwail na sundalo, magnanakaw at mamamatay tao. Sila ay nambibiktima ng mga hayop, nanggagahasa at nagsusunog ng mga baryo sa hilagang kanlurang Tarlac. Si Pedroche ay naging isang malaking banta sa revolusyonaryong pamahalaan. Kailangan siyang pigilan. At ang tungkulin na ito ay nahulog sa balikat ni Major Liberato Aveiro. Si Aveiro ay isang taktiko. Kasama niya ang mga matatapang na kapitan. Kapitan Pantaleon Esteban, Kapitan Agapito Guerrero, Kapitan Ricardo Reyes, Kapitan Sixto Felix, tinaguri ang Kapitan Basit dahil sa kanyang pandak na pangangatawan, Kapitan Masiano Mangrobang at Kapitan Dionisio Mangrobang. Noong unang bahagi ng 1900, bumaba si Pedroche mula sa kanyang pinagtataguan sa burol ng San Bartolome at nilusob ang Mayantok at Anuling. Sinunog niya ang mga bahay at pinaslang ang mga tao. Noong Abril, siya ay nagtungo sa Santa Ignacia at ginawa rin ito. Sa parehong kalupitan, sinunog niya ang bayan. Noong Mayo 8, 1900, handa na siyang lusubin ang Kamiling. Ngunit si Aveiro ay handa. Nakita niya ang kahinaan ni Pedroche, ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang pagiging hambog. Sa pahintulot ni General Macabulos, gumawa siya ng isang dakila at mapanlinlang na plano. Nagpadala si Aveiro ng mensahe kay Pedroche. Sinabi nila, sa iyong mga nagawa, ang Kamiling ay wala nang magagawa kundi sumuko. Huwag nang magbubu ng dugo. Pumasok ka sa bayan at gawin mong himpilan ang aming kumbento. Pumanhik si Pedroche sa kanyang kabayo at nagmarcha patungo sa Kamiling. Sa murang isipan niya, siya ay isang matagumpay na Caesar na walang kaparis. Hindi niya alam na ang kanyang ilog Rubicon ay tatawid sa isang patibong. Nang siya at ang kanyang mga tauhan ay papalapit sa tulay, biglang tumugtog ang isang banda ng musikang panglibing, isang masamang pangitain, ngunit hindi ito pinansin ni Pedroche. Ipinagdiwang ang kanyang pagdating ng isang misa na pinangunahan ni Padre Santiago Serafica, isang katutubing paring itinalaga ng katipunan. Si Pedroche ay tuwang-tuwa, panalo siya ng walang putok. Pagkatapos ng misa, sila ay pinapunta sa kumbento. Inilagay ang kanilang mga armas sa isang sulok na may bantay. Pagkatapos ay umakyat sila sa ikalawang palapag, sa isang silid na puno ng pagkain at basi, alak. Si Aveiro at ang kanyang mga tauhan ay nagkunwaring magiliw na mga host. Inalagaan nila ang bawat isa sa 200 tauhan ni Pedroche.
Bawat isa sa mga tauhan ni Aveiro ay nakaupo sa tabi ng isa sa mga tauhan ni Pedroche. Patuloy ang daloy ng pagkain at basi. Tumayo si Aveiro kasama sina Kapitan Ricardo Reyes at Kapitan Dionisio Mangrobang sa likuran ni Pedroche. Kunwari ay pinaliligaya nila sila. Nagkwentuhan, nagtawanan. Pagkatapos ay pumalakpak si Aveiro, ang hudyat ng pagpatay. Sa isang iglap, hinugot nila ang kanilang mga punyal at isinaksak ito sa dibdib ni Pedroche at ng kanyang mga tauhan. Si Pedroche at ang kanyang mga tauhan ay bumulagta sa sahig, naliligo sa sarili nilang dugo. Mahigit 200 katao ang napatay sa madugong banquet na iyon. May nagsasabing ito ay isang pagkakanulo, ngunit sa digmaan, walang kasing saklap na panuntunan. Ang manalo ay ang tanging sukatan. Ang nanalo ay ginagawang bayani, ang talo ay itinatakwil. Matapos ang pangyayari, ang kamiling ay naging mapayapa. Ang mga Amerikano ay dumating at nanawagan sa lahat ng revolusyonaryo na sumuko at isuko ang kanilang mga baril. Si Major Liberato Aveiro ay hindi sumuko. Hindi rin niya binitawan ang kanyang mga baril. Sa halip, siya ay nagtago sa isang liblib na puok sa Bourbon II. Pagkaraan, siya ay nagtungo sa Lingayen, Pangasinan at namuhay ng inkognito. Hindi na ginamit ang kanyang tunay na pangalan. Siya ay namatay noong unang bahagi ng dekada 1920. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang huling hantungan. Ang kanyang katawan ay hindi kailanman natagpuan. Walang libingan, walang marker, walang kilalang larawan. Si Major Liberato Aveiro, ang bayaning hindi kilala ng karamihan, ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa kalayaan ng kamiling. Siya ay nakipaglaban sa Espanya, sa sarili niyang mga rebelde, at tumangging sumuko sa mga Amerikano. Hindi siya isang perpektong bayani, ngunit siya ay isang bayani ng kamiling. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa kamiling? I-comment sa baba. Baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-kamiling.